Ayun, so good evening sa inyo guys. So Bloody Thursday, di ba? So nag-drop ulit yung index natin ng negative 0.94%. So ito yung sinasabi natin kahapon na medyo ayaw natin kasi nga patuloy na lumalabas po yung ating mga foreign investor. So meron ulit tayo. So nag-drop ulit siya, lumabas ulit 720.31 million. So kaya nga hindi pa rin ako naniniwala na dito sa 6,100 yung support. Baka mas malalim ng konti dahil yun nga may patuloy yung outflow ng investor sa market natin. So anyway, meron naman mga berde kahit papaano dito sa mga stocks natin. Halimbawa si Monde, nag-up po siya ng 2.63%. So malakas kasi yung net foreign buying pa rin nitong si Monde. So good catalyst talaga yung investors natin bumibili sa kanya. Tapos si MPI, so hindi pa rin matapos yung usapan sa kanya. So ano ba? Madidilis ba o hindi? So sabi naman doon sa disclosure, yung kinuha ni kasi 12, more than 12% yung hawak ni GSIS natin. So hindi siya considered as public float. So yun na yung sinabi natin kapon. Based din naman sa disclosure nitong si Metro Pacific Investment. Pero nag-drop siya negative 3.0%. So naging meron pa rin may mga hawak pala na lumabas dito kay MPI natin. Tapos si S West, ayan, East-West, ayan. So S-West na lang para mas mabilis. Nag-up siya ng 2.22%. So very good yung galaw niya kahit overbought na siya, pinupupog siya ng traders natin. So up siya and then meron siyang 2.85 million na net foreign buy sa market. APX, hindi ko alam bakit siya pinag-usapan. Siguro dahil yung nag-drop siya negative 0.76. Meron siyang triangle formation. So nag-aantay siya ng decision. Tataas o bababa yung kanyang price. Kasi si Nickel, di ba, last time si Nickel at saka si FNI. So baka sumunod itong si APX naman natin. Tapos next itong si Bloom. So green kanina umaga, green pa rin naman pero maliit na lang 0.18%. Kailan meron siyang net foreign sale na 112 million eh. So ito kasi si Bloom, pinag-uusapan natin last time, pamalit kay MPI. Ewan ko kung ganoon pa rin yung standing niya. Pero based sa price action niya kasi malakas siya, di ba? Nandun pa rin siya sa taas, samantalang majority ng blue chips bumabagsak. So, ayun, tingnan natin. Malay mo, meron siyang good news for the coming few months or days. Tingnan natin kung matuloy yung delisting ni MPI. Tapos si FCG, meron 0% siya. So siguro marami naghahanap ng trading setup sa mga stocks natin. Okay? So ito is 0% si FCG naman. Okay? Majority ng picture ng market, syempre hindi maganda. Ramdam din natin kasi may mga din ako na blue chip. Hindi maganda kasi nag-drop ali, di ba? Nag-drop na naman ng 3% for today's trading natin. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa po maigi yung ating disclaimer. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved. Due diligence na lang po dun sa mga binibili mo naman. Okay? So double check mo po, especially during this time kasi parang ang hirap mamili sa market naman natin. Ayan. So follow mo ako dito sa mga social media natin, dito sa ating YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa Trending Stocks Review. Or kung gusto mo, sali ka dito sa trading group. Meron po tayong community. So may membership button po tayo dyan. So kung nakasubscribe ka, check na lang po yung daily uploaded videos natin, yung mga company reviews, yung ating mga sample trades. Eto, technical analysis na lang muna. Yung magagawa natin kasi ayaw umakit ng mga stocks, risk management plus yung ating PSC market studies. Tapos sa crypto ko to, follow mo lang ako dito guys. Malay mo, eventually mabuhay yung ating mga crypto games. So nag-isap tayo, wala tayong makita ng mga bagong games. Follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palawi Trader para updated ka sa mga posts. Ganun din dito sa Facebook page po natin. Tapos balik pick sa mga articles natin sa local market, US market at saka dito sa cryptos. Money earners, ganda ng earning natin sa website ngayon kasi yung mga student nga medyo bumalik na. Marami tayong readers. So, okay siya during this time. So, tingnan natin kung magtuloy yan for the coming few months. Tapos, tingnan natin yung summary ng index natin. So, syempre, ito pa rin yung binabantayan natin araw-araw sa PSE. Kahit na may mga verde tayo na stocks, kung majority naman ng foreigners is lumalabas, hindi natin mararamdaman yung bounce, hindi natin makikita yung bounce ng
market po natin. Okay, so double check mo na lang yan. Everyday naman natin binabasa. Finance, minus 1%. No? Holding, minus 1.47. Si SM yata yan, napadrop. Tapos sa property, si Ali, di ba? Mining and oil, services sector, si ICT kaya to. So, siya lang yung verde, 0.43% naman. Okay? So, yun po yung galawan. FCG, ayan, nasama sa trending. Secures PESA certification as an export enterprise engaged in the production of roasted coffee. Ayan, so baka yan yung catalyst niya kaya siya pinag-usapan. Dito, issued, ayan, meron naman siya, 2 billion shares to Summit Global for 1 peso. Ayan, binibenta niya po yung kanyang mga shares para makatulong sa company niya. 1 peso per share, decreasing dito CME ownership to just 72.91% of dito holdings. Kasi kailangan niya ng financial support sa mga utang niya. So, Philippine Airlines is offering 10% fair discount. O yan, yung mga OFW. SEB will have a 4-day sale. Ayan, may mga, kaya pala, kala ko sa, ano yan, sa mga stocks mismo. BWAP and algorithmic trading to be included in revised trading rule. Dito Holdings use the proceeds of 2.2 billion from share sale to Summit to fund the additional equity requirements of Dito Telecommunity. Kaya pala siya nag-trending kapon, di ba? Naghanap tayo ng reason. Meron pala siya ulit bagong investor. And good naman, at least. Kailang piso na lang yung beta niya. So SMPH, pullback on high fashion and products. Converge, enterprise unit growth after expanding to new areas. MPI, so awaiting for comments. And then top tender offer 5.2, kaya lang maraming tatanong, madidilis ba o hindi. So sabi naman niya sa disclosure niya, madidilis siya. So tingnan natin kung anong sasabihin ng Philippine Stock Market Exchange. Manulife announced results. ASEN board clears investment 335 megawatts. What GSIS expressed were merely unenforceable intentions. Meron yatang comment dito si Mercado Barkada. So basahin din natin yan. Instead of inflation being within target, we're left with will approach the target. What exactly does that mean? Palseb, ayan, so meron silang mga promo. Infra Makati Subway alignment no longer feasible. So nag-drop to kahapon ng 10%. ABA, ayan, nag-drop ulit si ABA natin. So binenta na natin kanina. Abacor approves to buy back share amid unwarranted stock price decline. Hopefully mag-bounce siya. Abangan ulit natin. FLI lands tops of Cainta Condo Building, SMPH, okay. Tapos, ano ba to? Master Stroke. GSIS transforms from prey to predator. Ayan. Kasi laki laki ng binili niya. PSA proposes BWAP, GSIS natin, DELM, lower income. PAL, okay, GSIS, puro GSIS. So, tapos yung galawang kahapon, Wilcon, nag-breakout si Wilcon awaits higher sales starting September. MPI to keep, GSIS to keep MPI stake. Tapos ano may summary kahapon sa US. Laglagan din pala dito sa sa US. Ayan, pero tayo kasi walang support kasi ng foreign investors yung market kaya mahina. Kaya nga yung pakaramdam natin kahapon, di ba? Ang laki na naman kasi ng lumabas kahapon eh. Tapos, di ba, umakyat yung index natin. Iba yung iba yung galaw niya. Okay? So, ayan, may plugging pa pala tayo. Ayan, so guys, yung Patreon channel natin, so paki-check na po yung mga gustong sumali sa trading group natin is always open po yan. So, nagagay tayo sa mga kasama natin na traders at investors sa Philippine market. Double check na lang po yan. Hopefully makatulong tayo sa mga traders na kasama naman natin. Okay? So, refresh natin to. So, not so good. Negative Bloody Thursday. Negative Tops Friday pa bukas. No? Negative 0.94%. 6.1 na lang tayo. 3.5 billion yung traded value. Tapos, diretso. Pababa talaga yung market natin kanina. So, service sector lang. So, si Wilcon yata to. No? Nag-up siya 4.11. Tapos si Monde, 2.63%. So, lalaki ng loss. So, SM, minus 3.7. Ali, minus 3.5. MPI, minus 3. So, mga bigatin yung bumagsak. BDO, minus 2.5. So, ang dami po sa kanila yung, ayan, benta tayo kanina. Ayan, close natin yan. Makita yung account natin. Nag-trim din ako kanina kasi naano tayo dito sa mga foreign sell ng market, lalaki.
Ayan, so 53% foreign participation, 47% local. So tingnan natin yung mga winners natin for today. So based dito sa galawan natin, so mga penny stocks to, no? MG, PRC, Inex, 5%. Si Lotto, nag-bounce siya. 5%, Wilcon, 4.11. Monday, 2.6. Pure Gold, 2.4. Merrimart, 1.94. FLI, 1.54. Saka si GGS, 1.45. So nakikita natin ilang araw na si GGS natin na nagbabounce. So dito naman sa mga sellers natin, siyempre mga blue chips. Nanguna si ABA, minus 3.97. Si All HC, grabe yung drop nito, laki. Hindi tumitigil sa drop eh. Apollo 5.88. So si Ali yung pinakamalaki yung drop, tsaka si SM more than 3%. All day minus 2.84. Si Fruit, nawala yung sigla ni Fruit, minus 2.73%. Okay? So yun po yung galawan sa market. So mga quick reviews na lang tayo kasi not so interesting yung majority ng galaw ng stocks natin. Talagang sobrang hina niya. So anyway, tingnan natin. So kaya nga sabi natin, anyway, nag-go up tayo mag-support 6,000. Sige, lagay na natin. Sagad na natin 6,000 dito. 6,100 kasi yung indicator natin yung foreign sell at saka buy. So puro sell kasi yung nakita natin. So hindi tayo magtataka kung magkaroon tayo ng breakdown dito sa hindi man ayaw man natin, pero anyway, nakita natin yan last time. Yung mga drop na ganito, iniiwan kasi tayo ng investor during that time naman. Okay? So, anticipate natin na merong pullback si PSE. Kung magkamali tayo sa prediction natin, hula analysis natin, then good, di ba? Pero based sa lahat ng indicators na napapansin natin, medyo mahina si PSE natin. Okay? So, tingnan natin yung galaw dito sa US market. Mukhang laglagan din dito sa US, mapula. So, kahapon, mapula na sila. Tapos ngayon, mapula ulit yung galawan. So S&P minus 0.4, Dow Futures minus 0.1, si Nasdaq minus 0.7. So laki din ng drop. Drop na sila kapon, pero Europe nag-bounce ng konti. Ayan. So dinuguan tayo dito sa bandang Asia. Ang dami natin nakita mapula dito sa galawan natin. Sino pinakamalaking drop? Puro 1% din pala. So hindi lang tayo. Kaso tayo expect natin kasi wala nga po kasi net buy. Ayan po, ulit-ulit tayo. No? Ayan, so dito naman sa crypto, ang nangyari dito? Laglag din siya, 25.6 si Bitcoin, Ethereum 1.6, and then 213 si BNB naman natin. So, pa-drop din yung karamihan dito. And then, hindi rin siya masyadong exciting kasi hindi gumagalaw si crypto natin, di ba? So, medyo mahina talaga siya. Ayan. So, balik tayo dito sa chart. Refresh muna natin yung ating price action. Tapos, balik tayo dito sa chart. Unahin natin si Monde. So, kahit paano, yung mga trending natin is yung mga stock na kahit paano is maganda naman yung galaw. So, tingnan natin yung galaw. Papunta na siya sa MA 100. So halos na break niya sabihin hindi pa halos ma-break niya yung 7.8 na pinaka-resistance na sinasabi natin. So next yan after niyan is MA 100. So maganda yung galaw niya, dire-diretso yung recovery ng price action. Tapos hindi natin makita yung volume pero yun nga yung price action natin is meron net foreign buy. So hopefully umabot siya hanggang dito sa 9 pesos bago siya magkaroon ng medyo pullback. Kasi wala pa tayong makita na malakas ng pullback Talagang nagtitrend siya sa recovery. So halos makawala na siya dito sa downtrend niya. So ito yata yung downtrend. Ayan. So currently nasa MA 100 yung pinaka major resistance natin dito kay Monde naman. Ayan. Hopefully magtuloy yung galaw niya. So maganda rin yung kanya MACD formation, RSI. Okay din siya. So congrats dun sa mga nakasalo kahit paano dito kay Monde natin doon sa kanyang bottom. Okay. So dito sa price action natin, meron tayong 2.63% na gain. Tapos ito yung gusto natin. Meron siyang 19.79 million na net foreign buy po sa market. So may support kahit paano itong si Monde kaya hindi po siya bumabagsak. So JP Morgan namimili So baka undervalued na to si
Monday natin. JP Morgan, Mandarin, Papa, Papa Citysec. Ayan, meron tayong tagatulak pala. Kaya pala umakyat ng malakas si Monde. Ayan. So, good vibes tayo kay Monde. Next, si NPI. So, nag-drop tayo sa index. Nag-drop din itong si NPI natin. Ayan. So, nag-gap down siya. Okay, so na-break pa nga niya yung pinag-uusapan natin na support, di ba? Sabi natin dito sa 4.9. So, nag-support siya dito sa 4.8. So, siguro nalilito yung iba kung magte-tender offer or hindi. Kasi si GS, pero good news yun, di ba? Dapat good news yung yung pagbili ni GSIS ng shares. Kasi dami yung binili niya na shares. So anyway, tingnan natin kung anong gusto mangyari ng traders natin dito. So pinaka-support na lang natin, psychological is 4.8. Tapos next yan, after niyan is MA 100. So ngayon, nakadepende tayo doon sa sa delisting niya. Matutuloy ba o hindi? Minus 3% yung kanyang loss for today. 3.6 million at foreign buy. Mandarin, DA Market ang buyer, and then DPI Asia Sec yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So nasa kalituhan sa news. So tingnan na lang natin kung mag-bounce siya malapit dito sa MA 100, tapos lumagapak yung RSI natin dahil doon sa mga gap down naman niya. Okay? So yun lang. Yung nakita natin si Mandarin yung bumibili kay Metro Pacific Investments. Next, si S-West natin. So based dito sa galaw, parang wala siyang tigil, RSI 88 na siya. So buti pa to si S-West. Tignan natin yung kanyang breakout price. Laki na rin, 12% na rin yung inakyat niya sa kanyang breakout area. Nag-close the gap. So nag-close the gap, breakout pa siya. So ngayon, maghanap tayo ng next na resistance. Okay, malapit. Medyo malayo ng konti, 8.5. Yung pinaka-next na resistance natin. So follow mo na lang tong malakas siya kasi hindi lang MA9 yung support. So meron siyang trend na sinusundan. Ito yon. So itong giveaway natin. So yan na lang sundan mo na guide. Kasi hindi siya diyan sa dumidikit-dikit lang. So may pattern siya na medyo malakas po kasi yung galaw nitong si S-West natin. So syempre yung pinaka-catalyst pa rin natin is yung kanyang good yung kanyang earnings, di ba? So yun yung nakita natin. So meron pala siyang disclosure dito. So eto pala yung kay MPI kanina. So si GSIS to keep MPI sa stake beyond the listing after buying more shares. So kaya ginigit nila hindi daw public shares. Ayan. So tingnan natin. So ito yung catalyst naman ni S-West natin. So lumabas na yung kanyang earnings. Ang dami dito Pero anyway, basically maganda yung earnings niya. So yun yung catalyst. Kaya binobomba siya ng investors. Pangit din naman kasi yung ibang blue chips or yung ibang mga big caps natin. So dito na lang pumupunta yung mga traders natin. Kailang grabe na yung pagka-overbought ng price natin. Okay? So anyway, malit lang naman yung galaw niya as compared sa mga galawan ni na Lotto natin, di ba? Kasi isang araw nag siya 20%, 30% as compared dito kay S-West. Kaya siguro nagtitake yung risk ng iba kasi kahit bought na masyado yung price action natin. So based dito sa galaw niya, meron siyang gain na 2.22%, 2.8 million and foreign buy. Salisbury call ang buyer and then call SB equities yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So balik tayo dito. Next, si APX. Bakit kaya pinag-usapan to? Wala din ako nabasa na catalyst to Bakit pinag-usapan tong si APX natin. Pero nag-breakdown pala siya. Parang nag-breakdown siya. Anyway, kung magdo-drawing tayo dito, parang meron pa siyang igagalaw. Pero dito sa taas, pag nag-drawing ka sa kanya, ayan. So, parang pababa, descending triangle formation tayo. Anyway, nag-breakdown siya ng konti from the last 2 days dito sa MA 100. So, watch out na lang. May support pa naman siya dito sa 2.5. Ayan. Tapos, nag-below RSI 50 tayo dahil doon sa 3 days na red candle para kay APX natin. Pinag-usapan siya kasi yung mga kapatid niya, umarangkada last time, di ba, yung mga mining. Pullback na rin pala si nickel natin. Si FNI, nagko-conso siya. Si PX. Hindi ko na napupunta itong mga ito kasi mahina. Okay. So anyway, pinag-usapan siya for baka mayroong catalyst dito na hindi natin masyadong kabisado kagaya nung
galawan last time ng ibang stocks natin. So anyway, tingnan na lang natin. Price action wise, medyo mahina, and then tingnan natin kung mag-support dito sa 2.5 peso level si APX. So tingnan natin yung kanyang price action. So based dito sa galaw niya, 0.76% drop, minus 31K net sell, FMS Jimenez ang buyer, call Citysec yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? Next, si Bloom. So yun lang naman yung rumors natin kay Bloom. Yun pa rin yung old rumors natin na pwede siyang maisama sa blue chips kasi based sa computation ng mga brokers, siya yung next in line. So, especially kung si Converge, di ba? Hindi umakyat yung price action niya. Medyo delikado din yung current situation niya. So, umakyat siya kanina pero nag-Dow-G siya. So, nag-profit taking kaagad sa kanya. So, 12 pesos yung immediate na resistance and then intact pa rin naman. Ayan. So, mahina lang yung ano. Kasi nagkaroon siya ng natakot yata yung investor dito. Kasi umabot ng 100 million, no? 112 million net foreign sale siya. So, plus 0.18. JP Morgan pala yun, no? JP Morgan yung buyer saka seller natin dito. So marami din siguro nag-aabang dito na ano, kung mabu-blue chip ba itong si Bloom natin. And so okay pa rin naman yung RSI. And then yung pinaka-MACD formation nag-start na mag-recover, bad side lang for today yung net sell ng ating foreigners. And then lastly si FCG, hindi ko lang bakit pinag-usapan to. So okay, siguro marami nang nag-accumulate sa kanya yan, no. May konting accumulation yung volume. Tapos tinatag siya lagi. So marami na siguro nakapwesto. 0.605 o 0.6 yung pinaka-support. Unti-unti lumalaban yung RSI pero below 50. And then yung MACD natin is nagtatry na mag-recover na rin siya. So tingnan natin kung nag-bottom na siya and then meron siyang accumulation dito. So most likely tinatag lagi itong si FCG dahil sa price action na yan. Ayan. So 0% tayo. Wala din namang foreigners. Abacus FMS ang buyer and then Abacus FMS yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. So medyo matamlay pa rin yung market natin. May mga trending tayo na nare-review pero hindi naman ganun kaganda yung mga galawan natin. So majority ng stocks hindi maganda. Antayin natin yung recovery ng market. Hanggat meron tayong net foreign sale na ganyan grabe. Halos 1 billion per day. So ganyan na ganyan nung alam ko nag-drop din to dahil sa mga net foreign sale. So anyway, nagmumukha siyang kaparehas nito dito sa area natin ito. Okay? So 1 week na lang tapos na yung ghost month, baka bumalik naman na sila. Yan. So yun lang muna yung ating review. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Club Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa investing sa Philippine market. Check nyo lang po yung Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.